Nang dahil dito, mga akusasyon ngayon na galing sa kabilang pandang na ayaw ko nang banggitin. Mga akusasyon na hindi katanggap-tanggap. Welcome to our YouTube channel, Musika World Music. Bago natin simulan na ating paksa ngayong araw na ito guys, yung ating tatalakay mga issues. Gusto ko muna magpaumanhin kasi medyo matagal-tagal ako guys hindi nakapagawa ng video dito sa ating YouTube channel. Kasi nga po marami akong ginawa and sobrang na-busy ako. Although may magandang dumating na good news sa akin kasi finally guys, itong ating YouTube channel napagbigyan na ng YouTube. And ngayon guys, amazing! Sobrang saya ko at least. Yung mga gagawin natin pa dito, yung mga previews na mga ginawa natin mga videos, ay magkakaroon na guys ng monetization. So, ibig sabihin guys, every videos na gagawin natin dito na ilalabas natin, mayroon na siya kahit papanong revenue. Sobrang pinarabaho ko yun guys kasi nga, matagal itong channel na to guys na, kumbaga, na-cancel sa YT. Dahil nga sa mga issue daw na, gusto ko nang i-share guys kasi ang daming nagsasabi dati before na, ay pinagkakapirahan ko daw itong aking YouTube channel. Sa mga hindi po nakakaalam, up to now guys, wala ako ditong kinikita sa YouTube channel na ito. Maybe, since mayroon na tayong na-approve na ng YouTube, ay malaking tulong naman yun guys sa atin kasi syempre hindi naman basta-basta ang paggagawa ng content. Matrabaho po talaga as in, parang ipapasok mo ito guys sa isang career. Kumbaga, trabaho yun guys. So, kung may kunti man na blessings, so deserve naman yun ng isang content creator or mga guy dito na gumagawa ng mga video sa YouTube. Kasi, patrabaho po talaga guys. And, kumbaga, deserve naman yun ng isang content creator. Kahit paano may kunting gratitude from YouTube. Kaya yung mga ating mga supporter, siguro hilingin ko lang, may ask ko guys na favor. Kasi ngayon, manonotice nyo guys, meron ng mga commercial dito sa ating YouTube channel. Napansin nyo guys, kunwari itong video itong pinapanood nyo ngayon, definitely meron itong patalastas. So I hope guys, yung hiling ko na lang, huwag nyo na lang i-skip yung mga ads. Para at least guys, patulungan nyo naman itong ating YouTube channel. Kumbaga, para at least mas ma-improve pa natin itong quality ng ating mga videos na gagawin dito kasi ang dami ko pang plano. So, yun lang. Simpleng bagay na yun guys. Malaking tulong na yun sa isang katulad ko na naggagawa ng mga content dito sa YouTube. And about pala guys sa ating YouTube channel, ito guys ay hindi lang puro reaction videos. May kasama po itong mga unboxing tungkol sa music. Kaya kung napansin nyo guys, ang dami kong mga collection, di ba? Magandang platform guys ito ni YouTube para mag-inspire ng mga kabataan na buhayin ulit yung music. Hindi lang yung basta-basta music, kundi yung kagaya ng mga ganyan, mga physical albums. Kasi damang-dama ko talaga guys na parang bumagsak na talaga dito yung sa music industry natin dito sa Pilipinas. Yung gaya ng sigla ng 90s and 80s na mayroong mga ganito. Lahat po yan guys, karamihan na dyan mga imported. Wala na dito sa Pilipinas. Kaya ang mga Pilipino ngayon, ang option nila is order online, abroad especially. Nakakasad. Pilipino pa man din guys, likas na music lover. Kumbaga, hindi pwedeng walang music ang Pilipino eh. Kaya nasasad ako. I hope mabuhay ulit yung sigla ng music industry natin dito sa Philippines. Ibalik yung lahat ng physical albums. Kaya guys, kung may makikita kayong hindi reaction video, i-appreciate nyo naman guys. And i-share nyo para makapag-inspire tayo and makita din ng mga record companies, diba, na ma-inspired ulit silang maglabas ng mga physical album. Kasi makikita nila maraming nag-i-interest pa rin na mag-collect ng mga physical albums. Yun ang gusto ko guys, gamitin itong platform na ito, itong YouTube channel kung ito na mahikayat ulit yung mga Pilipino, lalo yung mga bagong tubo, na sama-sama tayo guys na gawing masigla ulit yung music industry natin dito sa Philippines. Hindi lang yung okay na tayo sa Spotify, iTunes. Yan talaga yung pinaka nasasad ako guys na gusto ko talagang maibalik yung gaya ng dati. Huwag naman sanang ibasura yung kagaya ng mga ganito. Kasi iba pa rin yung may nahahawakan ka talagang galing mismo sa iniidolo mo, sinusuportahan mong artist.
na hindi lang yung pag na-corrupt yung cellphone mo, wala na yung mga na-download mo, na-purchase mo online, kagaya from iTunes and Spotify. Diba? And kahit yung artist mismo, maganda sa pakiramdam na ma-display nila yan sa bahay nila, mga nagawa nilang mga project before, na especially kung naging successful, diba? Gugustuhin para nila guys sa may mga ganyan, mga physical albums, diba? So, kapag reminisce ka, pag ikaw ay nasa estado na nag-retired ka na sa music industry, na hindi ka na active, so may mababalikan kang mga bagay na pinaghirapan mo nung panahon mo, na nakalagay dyan sa loob ng tahanan mo, diba? Na makikita mo at mahahawakan mo, and mababasa mo lahat ng kung ano mga nakapaloob sa album na yun. Ayaw pabigyan talaga ng pansin ng mga record companies na ibalik yung paglabas ng physical album dito sa Pilipinas. Yan po ay nagsisilbing souvenir ng mga fans sa kanilang mga iniidolong artist, especially dito sa atin sa Pilipinas, mga OPM artist, na wala na talaga, hanggang dyan ka na lang sa iTunes, Spotify. Wala, tinanggal nila yung nagsisilbing souvenir, magpapaalala sa'yo ng kabataan mo pagdating ng panahon. Yun lang guys. So back to issue. So yun na nga guys, sa madaling salita guys, na-dismaya talaga na naman ako. Kasi syempre active pa rin ako sa social media. TikTok, dito sa YouTube, Facebook, and Twitter. Ang daming mga kudaan. O diba yung term na kudaan ako din sa inyo dito sa mga comment section ko na ginagamit na term yung kudaan. Kasi yung kudaan ng isang partido na ayaw ko nang banggitin, hindi sila lahat ha, mangilan-ngilan sa isang fandom na naglalabas ng mga akusasyon tungkol sa SB19 sa ating Malima na hindi ko talaga kayang tanggapin. Kaya ginagamit itong ating YouTube channel para at least mapaliwanagan yung mga gumagawa ng mga ganito. Kasi nga, unang-una sa lahat, yung akusasyon guys na trying hard, wannabe, copycat. So, saan yung mga nanggagaling guys? Unang-una sa lahat, bago pa lumabas yung isang grupong yun, di hamak na milya-milya na narating na success ng SB19. Kung nagko-focus sila doon guys sa sila yung una nakapag-sold out sa Philippine Arena, hindi guys yung batayan ng pagiging successful na artist. Sa totoo lang. Para kasing hindi lahat ha guys, so ulitin ko, hindi lahat. Pangilan-ngilan sa isang grupo ng fandom sa kabila. Siguro karamihan dito kilala na yung, hindi yung mismong artist ha, yung mga fans. Karamihan, mga fans nung isang grupong yon na talagang nagsisiwala talaga na ang SB19 daw ay trying hard. Kasi nga daw, hindi na lang daw nakontento sa Araneta, talagang isiniksik pa rin daw talaga yung mga sarili nila sa Philippine Arena. And ang issue pa dito guys, yung parang hindi daw talaga literal na sold out yung mga ticket dyan sa Philippine Arena. May mga ginawa daw na bagay kumbaga para lang mapalabas na sold out. Nung hindi pa naglalabas ng tickets ang SB19 para i-purchase nga, doon nagsilabasan talaga yung mga issue nito. And then lalo na nung nalaman nila na sold out talaga sa how many hindi nga inabot ng 1 week, di ba? Sold out agad yung Philippine Arena. Doon na talaga, hindi na talaga napigilan talaga kung ano-ano na naman mga issue ibinato sa SB19 na gaya-gaya, hindi daw sila yung legit na unang nakapag-sold out sa Philippine Arena. Nakakasad. Ang pagkakaiba lang naman guys yung venue. Unang-una sa lahat, nagka-concert ang SB19. Okay, maliit sa Philippine Arena yung Araneta. Pero guys, hindi lang naman one day o isang araw nagka-concert ang SB19 sa Araneta. Minsan may day 2, mga ganon, di ba? And both yan sold out. Kung siguro i-extend pa ng SB19 hanggang pangatlong araw sa kanilang concert, kaya pang ma-sold out yan. Siyempre, may mga engagement pa rin naman silang ibang ginagawa. So, maximum talaga guys, alam ko guys, hanggang day 2 lang sa practice sa Araneta yung nagagawa ng SB19. Pero kung i-extend nila yan, definitely lahat yung magiging sold out. Kaya no wonder kung kapag sold out ang SB19 sa Philippine Arena, so hindi yan matanggap guys ng mga fans ng isang grupong yun. Ayaw ko nang banggitin kung anong grupo yun. Nakakasad kasi nga part sila ng P-pop, OPM. Bakit may ganon? So
Sana ano na lang, wala na mga competition na ganito na papalabasin ang SB19 ay copycat. Paano maging copycat? Sila nga yung pioneer sa P-pop. And sila yung sumunod na lang. So dapat sa kanila yan sabihin nila, sa kanila mismong idolo. Kasi nga, kung sino man ang nanggaya o sumunod sa yapak ng SB19, sila yun, hindi ang SB19. Sila nga yung naging instrumento para makapag-inspired ng iba-ibang talents dito sa Pilipinas na mag-create ng grupo para masundan yung yapak ng SB19. Kaya tigilan nyo yung issue niyan. Hindi pwede maging trying hard ang SB19 or maging copycat. Yung mga nagsilabasan ngayon, hindi ko sinasabing copycat. Na sana naiisip nila na ang SB19 ang nagbukas ng pintuan sa ganitong klaseng music, sa ganitong klaseng genre dito sa Pilipinas, na ang dami-dami na guys. Ayaw ko nang isa-isahin yung mga P-pops na pareho ng genre ng SB19. Bands, tinatawag na group. Para nung panahon guys, yung Backstreet Boys, NSYNC, Take That, Boyzone, A1, Code Red, diba? New Kids on the Block, diba? Menudo. Para pareho lang guys yung genre yan. Nagkakataon lang, nagkakaroon ng evolution. Ngayon, iba na yung tinatawag na datingan ng boy band ngayon, ibang-iba na. More on dance. Noon kasi may boy band na puro lang kanta, like ng A1, hindi masyadong, wala masyadong galawan, and kahit yung mga costume and walang ganung efforts, and na nagre-represent kung ano mga gusto nila. Walang mga ganun, no. Basta boy band, pa-cute dito, pa-cute doon. Ang hatak talaga nila kabataan, yung mga, especially mga kabataang babae, yung mga teens. So, syempre, ang dami niyang hatak sa mga girl noon, yung mga 80s and 90s, yung mga young. Ngayon, guys, kasi, for example, ang SB19, hindi na ganun. Kaya kung mapapansin nyo, guys, ang fans ng SB19, hindi lang kabataan. Mayroong matatanda, mayroong mga bata, yung sobrang tanda. Diba? Para sa lahat. Hindi na ito yung nauso lang para sa kabataan. P-pop ngayon, hindi na ganun. Nagahatak na siya guys ng kahit matanda or yung super tanda na nga mga seniors, mga ganun. So, yun ang malaking nagawa ng SB19 sa pagiging boy band na hindi lang mag-focus sa mga teens yung kanilang ginagawang music, kundi makuha nila yung buong ages. Kasi hudang matanda ka, senior citizen ka, o kaya sa pinaka-young, kagaya ng pamangkin ko si Bambina, di ba? 5 years old pa lang siya, talagang favorite niya talagang SB19. Oh. So walang age guys sa SB19. Hindi lang po ito para sa mga teens at tweetums and seryoso po ang P-pop. Ang aral dito guys, huwag maghilahan pababa kasi especially OPM dapat magsuportahan. Tigilan yung mga isyong mga ang SB19 pa naging copycat at ang SB19 pa talaga yung trying hard. Diyos ko po, maya naman kayo sa SB19. Sila yung nagbukas ng pintuan para sa lahat ng gusto pang aspiring na maging kagaya nila. Dapat nga ibigay pa sa SB19 tribute, gratitude, diba? Magpasalamat kasi yung trabaho nila talaga, gumawa sila ng kasaysayan talaga. Oh. Kahit yung mga respetadong mga icons na appreciate yun kasi sila yung nakagawa ng bagong history, kumbaga yung bagong level up sa music industry dito, sa yung bagong evolution dito sa music industry sa atin sa Pilipinas. Oh. From days na sikat noon sila Rico J. Puno, sila Imelda Papin, Ray Valera, yung panahon nila iba yun. Ayun, nare-realize nila guys na yung bagong tubo na Pilipino na maggagawa din pala ng sariling marka sa music industry. Hindi naman totally tinilikurin yung nakasanayang old version ng OPM, kundi in-upgrade ng maganda. So yun ang ibig kong sabihin. Kaya bago ko tapusin tong kudaan ngayon guys, sana
yung mga hugot nyo, buti pa since Holy Week naman guys, palapit na, isimba nyo na lang guys yan. At least magkaroon ng unity. Malay nyo, ang mind nyo, maisipan nyo din suporta ng SB19, di mas maganda yun. Kasi Pilipino din naman ang SB19 at sila talaga yung nag-inspire dyan sa mga sinusuportahan nyo ng mga baguhan. Kasi ako nga, kahit sa tingin ko medyo pa bebe, proud pa rin ako kasi nare-recognize naman yun. And wala naman akong dinidiscriminate na genre o ano kasi lahat ng music basta naririnig mong maganda talaga o kahit nga hindi masyadong maganda, basta music, basta gawa dito sa Pilipinas, kailangan nating appreciate yan kasi sariling atin yan. So ayaw magsuportahan na lang, tigilan na yung mga issue niyan kasi wala yung katotohanan. Never magiging wannabe or trying hard ang SB19. Tandaan nyo yan. Yung ibang mga basher na nagsasabi niya. Alam nyo yan. Kung kanino galing yung mga issue niyan. Ayaw ko nang bigkasin o banggitin dito sa ating YouTube channel. At uulitin ko hindi lahat ha. Karamihan doon sa isang fandom na yan na nagsisiwalat na ang gaya-gaya daw ang SB19. Bakit hindi lang nakontento sa Araneta? Pang Araneta lang daw level lang ng SB19. O di ba? Hindi pa ilang sold out agad. So ngayon natauhan sila. Kaya ang dami lang hugot. Kaya please lang, hindi na talaga kayo maubos-ubusan ng eksena mga issue sa SB19. Unlimited, hindi maubos. Pag naging successful ang SB19 sa ganitong bagay, may pang-battle ka agad. Ang bilis, parang ito, wannabe, trying hard, copycat. Parang eksena sa pelikula ni Sharon Cuneta noon, di ba? Trying hard, copycat, di ba? Naalala niyo yung iconic. Huwag niyo yung sasabihin sa SB19, please. Bakit kayo na gumagawa ng ganyang issue? Ay, nako guys. Ayun lang guys. Hanggang dito na lang muna kasi may gagawin akong konting reviews sa ating bias kay Ken. Abang-abang guys kasi ang ganda noon. May tatalakayin ako about kay Ken sa mga naging ganap niya na gusto kong ma-share dito sa atin sa YouTube channel natin. Guys, yung mga nag-unsubscribe, pa-subscribe ulit guys, napansin ko lang. So I hope naman guys, kung mabibisa ako, huwag naman kayo mag-unsubscribe. Yun na lang mahiling ko sa inyong konting appreciation, kumbaga na tulong nyo dito sa ating YouTube channel. And huwag kayo guys mag-i-skip ng ads, please guys, para matulungan natin itong ating YouTube channel na mag-grow, kumbaga. And nakakatuwa kasi ang dami ko nabasa doon sa mga notification. Mayroon pa guys yung parang magsisend ka ng special emoticon, parang tulong mo sa channel. May mga ganyang bagay pala dito sa YouTube. Ngayon ko lang talaga na nabasa isa-isa kasi ngayon lang po na-approve yung ating YouTube channel ng YT sa tinagal-tagal guys. Kaya yung mga issue ko dati na ang dami-dami ko daw kinikita dito sa YouTube channel, Diyos ko po, alam nyo lang, ni pisong duling talaga, wala guys. Kaya natuwa nga ako nung isang araw ba yun na nakatanggap ako ng notification sa YouTube na may ganun na nga na nakapasa na pala ako sa So kaso hindi man ako makagawa-gawa ng basa-basa ng agad-agad ng mga bagong videos kasi nga busy din po ako. Ito ginagawa ko guys para sa ating mahalima. Ako po ay supporter ng SB19 at hindi lang ako, pati yung mga pamilya ko, pati ate ko sa abroad and ang mga pamangkin ko. May kanya-kanya na kami ngayong bias, diba? Kaya panakarinig ako ng mga ganito, hindi ko talaga pigilan sarili ko na ilabas talaga to dito sa YouTube. Kasi magandang platform ito guys na para matulungan natin yung artist ipagtanggol, yan, magandang term. Kasi kawawa naman, nagsusumikap yung tapos sihilahin pababa, parang paano mahi-inspired yun lalong, di ba? Do you think makakatulong yung pangbabash? Di ba? Instead na makagawa pa ng magandang music yung isang artist, hindi basta-basta ang pagkikreate ng mga kanta. Kung paano kaliwat kanan yung mga pambabash, yung mga issue, walang kakwenta-kwenta. Pinapalabas talaga na wannabe and trying hard. Diyos ko. Ikaw isang artist sabihin kang trying hard, di ba masama sa loob yan? Na alam mo naman na yung hirap na ginawa mo para sabihan ka lang ng trying hard ka. Ay, Diyos ko Lord. So,
Yan nga, Holy Week, isimba na lang po yan. Mag-ano na lang tayo sa Panginoon. Magmuni-muni. Suportahan na lang natin yung buong OPM. Yung music dito sa atin sa Pilipinas. Hindi ko sinasabing wag suportahan yung ibang artist sa ibang bansa. Pero gusto ko sabihin, mas i-priority yung atin, yung sariling atin. Kaya nga, ang ganda ng pangalan natin as avid fans ng SB19, atin, 18. Sakto. OPM is atin. Kaya, i-priority natin yung atin. Ako, ang dami kong foreign artist na mga favorite artist. Actually, marami dyan mga idol ko talaga, mga favorite ko talaga, guys. Kasi ako ay dating singer. So, mga iba kong technique and strategy sa pagkanta galing doon sa mga dati kong inidolo. So, hanggang ngayon, yung support ko sa kanila andun pa rin, pero nakaka-discover ako ng mga magagaling na Filipino artists. So, naiisip ko, sila yung dapat na pinapriority over sa mga foreign artists. Totoo yan. Kaya kayo guys, kahit papabebe yung isang artist dito sa Pilipinas, para sa tingin nyo hindi masyadong kagalingan, supportahan pa rin natin. Kasi sariling atin. Para at least ma-improve din nila yung mga ginagawa nila. Diba? Ma-inspired silang gumawa ng magagandang musika. Bakit sila nasasabihan ng pabebe? Kasi nga medyo siguro kailangan nila talagang improve. Diba? So sabihin dito guys, kung tutulungan natin sila, mapupush talaga silang gawing talagang di-calibre yung mga ilalabas nilang mga kanta. Na talagang pwede mong ipanghambalos din sa mga foreign artists yung makipag showdown ka dyan sa iba-ibang artist dito sa buong mundo, hindi lang dito sa Pilipinas. Kasi SB19 napatunayan yan diba? Hindi lang US, ngayon nakaabot na sila ng Europa. Nag-number 1 sila sa diba, sa UK. Tapos sabihan nyo lang ng trying hard. Diyos ko Lord, ang makarating dyan sa mga nabanggit kong yan, katakot-takot na prayers mo na dapat mong gawin or katakot-takot na trabaho mo na dapat mong gawin. Diba? Pero ayan, dahil sa sipag ng SB19, na-recognize hindi lang sa Amerika. Diba yung mga prediction ko sa SB19 nagkakatotoo? Hindi lang yan pang Amerika, worldwide. Ngayon, nagkakaalaman na guys kasi nakikipaglaban na ang P-pop. Recognize na. Kaya dapat itudo na natin yung suporta talaga. Kaya itong mga ganitong platform talaga magandang. Kaya kung may talent kayo guys sa paggagawa ng mga ganito, gumawa din kayo para at least matulungan pa natin yung SB19. I-rant natin yung SB19 sa mga social media na i-promote para lalong mas makilala. Yun lang. Magsuportahan na lang tayo guys para sa SB19. Yan lang guys. Love lang guys. Wala nang hate, please. Wag nang mag-issue ng mga ganyan. Kasi pangit. OPM. Tayo to. Atin. So yun lang guys. Thank you for watching. And parati kong sinasabi, always be kind. God bless us guys.